nagising ako mula sa koma. Naninigas ang aking katawan. Malabo kong narinig ang aking asawa at biyana na nagtatalo ng malamig. Kailan natin tatanggalin ang life support niya? Napilitan akong ipikit ang aking mga mata. Nagpapanggap na natutulog hanggang sa lumapit sa akin ang isang nurse at mahinang bumulong. Tutulungan kitang makatakas dahil hindi nila alam. Bago magsimula ang kwento, mangyaring magsulat sa comment section kung saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas kapanapanabik na kwento. Nakalipas na ang 40 araw mula nang ideklarang nawawala at namatay ang aking ama. Nagtapos ang pulisya na ang maliit na bangka na madalas gamitin ng aking ama sa pangingisda sa lawa sa likod ng aming pribadong villa ay tumaob dahil sa masamang panahon. Hindi pa rin nakikita ang kanyang labi hanggang ngayon. Nilamon ng malalim at malamig na tubig. Mula ng araw na iyon, gumuho ang aking mundo. Nawala ang nag-iisang magulang ko, ang haligi ng buhay ko, at ang pinakamalaking tagapagtanggol ko. Sa gitna ng malalim na kalungkutan, naramdaman kong mapalad ako dahil ang aking asawa, si Rico ay palaging nasa tabi ko. Si Rico ay isang lalaki na pinakasalan ako 3 taon na ang nakalipas. Palagi siyang malumanay, mapagmahal, at tila mahal na mahal ako. Ang aking biyenan, si Aling Nena, ay nanirahan din sa amin mula nang mawala si Papa. Palagi siyang gumagawa ng mainit na tsaa tuwing gabi. Niyayakap ako kapag umiiyak ako at sinasabihan akong magpahinga ng marami. Sa labas, ang aking buhay ay tila isang larawan ng isang pamilya na nagpapatibayan sa gitna ng trahedya. Ngunit, sa likod ng marangyang pader ng aming bahay, may isang kakaibang bagay na dahan-dahang gumagapang at sumisira sa aking katinuan. Nagsimula ang lahat sa isang text message na ipinadala ng aking ama sa aking cellphone. Eksaktong 3 oras bago tantiyahin ng pulisya ang oras ng kanyang kamatayan sa lawa. Ang mensahe ay napakakaiba at hindi pangkaraniwan. Hindi si Papa ang tipo ng tao na mahilig magpadala ng mga mensahe na palaisipan. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang serya ng mga numero at isang maikling pangungusap, 0411-8922, para lang sa aking anak. Sa una akala ko nagkamali si Papa ng padala o baka aksidenteng napindot ang cellphone niya sa bulsa. Ngunit pagkatapos ideklarang patay si Papa, ang mensahe ay patuloy na bumabagabag sa akin. Bakit ipinadala ni Papa ang mga numerong iyon? Ano ang ibig sabihin ng para lang sa aking anak? Paulit-ulit kong tinanong ito kay Rico. Ngunit niyakap lang niya ako. At sinabing baka nagsisimula ng maging malilimutin si Papa. O nagtatype lang ng pabigla-bigla bago nangyari ang aksidente. Pinayuhan ako ni Rico na huwag itong masyadong isipin para hindi ako masyadong ma-stress. Ngunit, sinasabi ng aking kutob, bilang isang anak ang iba, isang tanghali habang si Rico ay nasa opisina at ang aking biyenan ay natutulog. Nagpasya akong ayusin ang mga naiwang gamit ni Papa na nailigtas ng pulisya mula sa villa. Habang sinusuri ko ang bag ng trabaho ni Papa, nakakita ako ng isang maliit na itim na kahon. Sa loob nito ay may isang memory card mula sa dashboard camera o dashcam ng kotse. Kumunot ang aking noo. Hindi ito memory card mula sa kotse ni Papa, kundi isang ekstrang memory card mula sa kotse ni Rico. Natalo ng kuryusidad ang aking kalungkutan. Dinala ko ang memory card sa aking silid. Isinara ang pinto at ipinasok ito sa aking laptop. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang mga video file sa loob nito. Karamihan ay naglalaman ng ordinaryong footage ng paglalakbay. Ngunit, napansin ko ang isang file na naitala eksaktong sa araw ng pagkawala ng aking ama. Ang oras sa screen ay nagpakita ng 4:00 ng hapon. Ito ang parehong oras kung kailan pinaniniwala ang nalunod ang aking ama. Ipinatugtog ko ang video. Ipinakita ng dashboard camera ang kotse ni Rico na nakaparada sa isang lugar na may mga puno na direktang papunta sa lawa ng aming villa. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sinabi sa akin ni Rico na nasa sentro siya ng lungsod noong araw na iyon para sa isang pulong sa isang kliyente. Habang sinabi ng aking biyenan
na nagmamadyong siya kasama ng kanyang mga amiga. Bakit nasa villa ni Papa ang kotse ni Rico? Hindi malinaw ang video dahil sa nakaharang na puno. Ngunit ang mikropono ng dashboard camera ay malinaw na nakakuha ng tunog mula sa labas ng kotse. Napigil ko ang aking hininga nang marinig ko ang boses ng aking asawa. Siguraduhin mong walang bakas. Malamig ang boses ni Rico. Iba ito sa malumanay na tono. Nakaraniwan niyang ginagamit sa akin. Naayos na ng inay ang kanyang mga gamit. Bilisan mo. At tapusin mo na ang usapan mo sa matigas na ulo na matandang iyon. Wala na tayong masyadong oras bago niya baguhin ang kanyang testamento. Sagot ng isang babae. Tinatakpan ko ang aking bibig gamit ang aking mga kamay. Boses iyon ng aking biyenan. Si Aling Nena. Agad na tumulo ang luha sa aking pisngi. Nanginginig ang aking katawan. Ano ang ginagawa nila doon? Nakita ba nila si Papa na nalulunod at hindi gumawa ng anuman o mas masahol pa? Sila ba ang dahilan kung bakit nalunod si Papa? Umiikot ang aking isip. Nang hindi makontrol, naalala ko ang nangyari 2 linggo bago namatay si Papa. Biglang nagalit si Papa at tinanggal sa trabaho si Mang Tonyo, ang tagapagbantay ng aming villa, na nagtrabaho na sa loob ng 20 taon. Noon, hindi nagbigay ng malinaw na dahilan si Papa. Isinara lang ni Papa ang sarili niya sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, naalala ko na ang nagmungkahi ng pagtanggal kay Mang Tonyo ay si Rico at ang aking biyenan. Sinabi nila na matanda na si Mang Tonyo, madalas nalalasing, at nagnanakaw ng mga gamit sa villa. Sa huli, tinanggal ni Papa si Mang Tonyo sa trabaho. Nainiwan ang villa na walang bantay sa araw ng pagkamatay ni Papa. Lahat ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang planong napakalinaw na binuo. Si Rico at ang aking biyenan ay tinanggal ang nag-iisang saksi sa villa. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Papa sa masamang araw na iyon. Umiyak ako ng tahimik sa harap ng laptop. Ang asawa na mahal ko, ang lalaki na palaging yumayakap sa akin kapag natutulog ako, ay lumabas na isang halimaw na nagtatago ng kanyang tunay na mukha sa likod ng maskara ng pagmamahal. Kailangan kong dalhin ang ebidensyang ito sa pulisya. Kailangan ko silang ipakulong. Nanginginig ang aking mga kamay. Tinanggal ko ang memory card at itinago ito sa bulsa ng aking jacket. Binura ko ang kasaysayan ng paglalaro ng video sa laptop at dali-dali kong inayos ang lahat. Kinagabihan, umuwi si Rico. Gaya ng dati. Hinalikan niya ang aking noo at tinanong kung paano ang araw ko. Sinubukan kong pilitin ang isang ngiti. Sinusubukang maging normal hanggat maaari. Ngunit, ang pandidiri at takot sa loob ng aking dibdib ay hindi maitago ng perpekto. Habang kami ay kumakain ng hapunan, biglang huminto ang kamay ni Rico sa pagsandok ng kanin. Tiningnan niya ako ng matalim na mata. Mahal, mukha kang maputla. Nanginginig din ang mga kamay mo. Ano ang nangyayari? Iniisip mo na naman ba si Papa? Tanong ni Rico sa mababang boses na tumagos sa aking mga buto. Sumama ang tingin sa akin ng aking biyenan na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang tingin ay hindi na mukhang ina, kundi nagdududa at puno ng hinala. Oo anak, mukha kang balisa mula pa kaninang hapon. Hindi ka naman pumasok sa opisina ni Rico, di ba? Sabi ng aking biyenan. Hindi, inay. Ako lang. Kulang lang ako sa tulog. Sagot ko ng nag-aalangan. Agad akong yumuko. Hindi naglakas loob na suklian ang kanilang tingin. Alam kong napakatalino ni Rico. Siguradong mababasa niya ang aking pagkataranta. Kailangan kong umalis sa bahay na ito bukas ng umaga, na may dahilan na bibili ng bulaklak para sa puntod ni Papa. Pagkatapos ay diretso akong pupunta sa istasyon ng pulisya. Kinabukasan, tila maayos ang aking plano. Umalis si Rico ng mas maaga papuntang opisina at abala ang aking biyenan sa likod ng hardin. Kinuha ko ang susi ng aking kotse. Nang nanginginig ang mga kamay, pinaandar ang makina at lumabas sa gate ng bahay. Bumilis ang tibok ng aking puso sa pag-iisip na sa lalong madaling panahon ay kakaladkarin ko ang sarili kong asawa sa kulungan.
Ngunit habang minamadali ko ang aking kotse sa pababang kalsada, na puno ng liko, may isang napakakakilakilabot na nangyari. Nang apakan ko ang pedal ng preno para bumagal, tila walang laman ang pedal. Blanko. Paulit-ulit ko itong inapakan ng kinakabahan. Inilapat ang lahat ng aking lakas. Ngunit hindi man lang bumagal ang kotse ko. Sa halip, lalo pang bumilis ang takbo nito. Dahil sa matarik na pababang kalsada. Kinabahan ako. Sinubukan kong hilahin ang handbrake. Ngunit nakasabit ang pingga at hindi ko ito mahila. Malamig na pawis ang bumasa sa buong katawan ko. Sa unahan ay may matalim na liko at isang malaking bangin. Buong lakas kong inihagis ang manibela upang maiwasan ang kotse na galing sa kabilang direksyon, ngunit nawalan ng kontrol ang kotse ko. Ang nakakabinging ingay ng paghila ng gulong ay sinabayan ng aking mga sigaw. Ang tanawin sa harap ng aking mga mata ay mabilis na umikot. Bumaon ang kotse ko sa harang ng kalsada sa napakabilis na takbo. Tumalbog at gumulong ng ilang beses bago tuluyang bumangga sa isang malaking puno na may napakalakas na ugong. Bumagsak ang mga basag na salamin, nagbanggaan ang mga metal, at isang matinding sakit ang tumama sa aking dibdib at ulo. Dahan-dahang lumabo ang aking paningin, nawala ang mga tunog sa paligid ko, at dahan-dahang naging madilim ang lahat. Ang huli kong naaalala ay ang malamig na ngiti ng aking asawa sa hapagkainan. Madilim? Malamig? Tahimik? Pakiramdam ko ay lumulutang ako sa isang walang katapusang kalawakan. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit tila idinikit ang aking mga talukap. Sinubukan kong igalaw ang aking mga daliri, ngunit walang isang kalamnan sa aking katawan ang tumugon sa utos ng aking utak. Natrap ako sa loob ng sarili kong katawan, ngunit kakaiba. Unti-unting bumalik ang aking pandinig. Ang unang tunog na narinig ko ay isang ritmikong monotone, ang tunog ng isang heart rate monitor. Pip. Pagkatapos, ay naramdaman ko ang isang malumanay na hawak sa aking braso. May nagpapalit ng aking benda at nag-aayos ng tubo ng IV na nakaturok sa aking ugat. Ang natatanging amoy ng ospital, pinagsamang gamot na antiseptic at bagong mop na sahig ang tumusok sa aking ilong. Magtiis ka, ma'am. Nakaligtas ka na sa kritikal na yugto. Bulong ng isang malumanay na boses ng babae. Mula sa tono ng kanyang boses, alam kong isa siyang nurse. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak at humingi ng tulong sa kanya para tawagan ng pulis. Gusto kong sabihin na ang aksidente ay hindi aksidente, kundi isang tangkang pagpatay. Ngunit nanatiling nakasara ang aking bibig. Nabanggit na ng doktor ang kondisyong ito sa isang medikal na artikulo na aking nabasa. Locked-in syndrome. Ang aking katawan ay pansamantalang naparalisa dahil sa matinding trauma sa utak at epekto ng anesthesia. Ngunit ang aking kamalayan ay ganap na buo. Biglang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng aking ICU room. Malakas na yabag at tunog ng mataas na takong ang pumasok sa aking silid. Huminto ang mga yabag sa tabi ng aking kama. Pakiramdam ko ay lalong bumigat at sumikip ang hangin sa silid. Kumusta siya, nurse? Iyon ang boses ni Rico. Ang boses ng lalaki na minsang nangako sa altar na poprotektahan ako habang buhay. Ang pasyente ay nasa coma pa rin, sir. Ang kanyang vital signs ay stable, ngunit hindi pa nagpapakita ng anumang tugon ang kanyang utak na gumising. Pahintulot po. Lalabas po muna ako sandali para kumuha ng karagdagang IV fluid. Sagot ng nurse ng magalang. Narinig kong lumayo ang mga yabag ng nurse, ngunit hindi tuluyang sumara ang pinto. Tila nasa likod pa rin ng kurtina ng paghihiwalay ang nurse sa loob ng silid. Matapos ang ilang segundong katahimikan, pinutol ng boses ng aking biyenan ang katahimikan. Bakit hindi na lang siya pinatay ng preno? Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang tono ng boses ay puno ng pagkadismaya at lantad na pagkapuot. Pinag-abalahan na nating putulin ang kable ng preno buong magdamag. Ngunit ang demonyong babae na ito ay humihinga pa rin. Tanggalin mo na lang ang life support niya ngayon, Rico. Para matapos na ang lahat ng ito. Bawat salitang sinabi ng aking biyenan ay tumusok sa aking puso na parang patalim. Talagang pinlano nila ito. Ang sarili kong asawa ang sumira sa kotse ko.
Ang lalaking humahalik sa aking noo tuwing gabi bago matulog ay ang parehong lalaki na nagnanais ng aking kamatayan. Hindi makadaloy ang luha mula sa aking mga nakasarang mata, ngunit ang aking kaluluwa ay sumisigaw sa sakit. Huwag kang maging baliw, inay. Sagot ni Rico sa pigil, ngunit matigas na boses. Ang CCTV camera ng ospital ay nasa lahat ng dako. Hindi natin siya maaaring patayin ng ating sariling mga kamay sa lugar na ito. Kung gayon, hanggang kailan tayo maghihintay? Kung gumising siya at naaalala ang tungkol sa video file sa memory card, tapos na tayo, Rico. Siguradong nakita niya na ang ating footage sa lawa. Kaya nga siya naging kakatwa kagabi. Mabilis na sabi ng aking biyenan. Makinig, inay. Lalong lumapit ang boses ni Rico sa aking mukha. Nararamdaman ko ang kanyang hininga. Malapit sa aking tainga. Nagdulot ito sa akin ng matinding pagduduwal. Hindi natin siya maaaring patayin ngayon. Binago na ng matanda ang lahat ng kanyang ari-arian, pera ng kumpanya, at mana sa daan-daang kilo ng gintong bulyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Itinago niya ito sa isang lihim na vault na hindi natin alam ang lokasyon. Kung gayon, ano ang kinalaman nito sa babaeng ito? Tanong ng aking biyenan, nang walang pasensya. Dahil ang code ay alam lang ng matanda at ni Andrea. Bulyaw ni Rico, sa mahinang ngunit malakas na boses. Ipinadala ng matanda ang code ng lokasyon sa cellphone ni Andrea, bago ko pa man maitapon sa lawa. Nakalak ngayon ang cellphone ni Andrea sa kanyang fingerprint at mukha. Kung mamatay si Andrea ngayon, mananatiling nakalak ang cellphone na iyon magpakailanman at hinding-hindi natin mahahanap kung saan nakatago ang gold vault. Kailangan natin siyang buhay, kahit man lang hanggang sa magsalita siya tungkol sa code na iyon. Sumikip ang aking dibdib sa galit at hindi paniniwala. Kaya ito ang lahat dahil sa ginto, ang lahat ng pagmamahal, yakap, at matatamis na pangako sa loob ng 3 taon ng aming kasal, ay isang balatkayo lamang upang kontrolin ang yaman ng aking ama. Pinatay nila ang aking ama dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang yaman kay Rico na mahilig magwaldas at maraming utang. At ngayon pinapahirapan nila ako dahil ako ang susi upang buksan ang kanilang kayamanan. Pero paano kung magising siya? At agad mag-report sa pulis. Tutol ng aking biyenan. Nanginginig ang boses. Sa pag-aalala, ako na ang bahala. Dadalhin natin siya sa bahay, sa dahilan ng pagpapagaling sa bahay. Kapag nagising siya, pipilitin ko siyang buksan ang cellphone at sabihin kung nasaan ang vault. Kapag nakuha na natin ang ginto, ako mismo ang magsisiguro na susunod siya sa kanyang ama sa ilalim ng lawa, sabi ni Rico sa malamig at walang damdaming tono. Sirang-sira, ang puso ko ay nagkapira-piraso. Ang lalaking ito ay hindi tao. Siya ay isang demonyo na nagkukubli. Ang matinding takot ay kumalat sa bawat selula ng aking katawan. Dadalhin ako sa bahay, pahihirapan, at papatayin sa sarili kong bahay. Walang makakatulong sa akin. Akala ng pulisya ay ordinaryong aksidente lang ito sa trapiko. Nag-iisa ako. Naghihintay ako sa sarili kong kamatayan. Narinig ang mga yabag ni Rico at ng aking biyenan na lumalayo patungo sa bintana. Patuloy silang nagtatalo sa napakahinang boses tungkol sa planong ilipat ang aking pagpapagaling sa bahay. Sa parehong sandali, naramdaman kong may lumapit sa gilid ng aking kama. Ang kanyang mga yabag ay napakahinay, halos walang tunog. Muling naamoy ang antiseptic. Siya ang nurse kanina. Yumuko siya ng napakababa. Halos dumikit ang kanyang labi sa aking tainga. Narinig ko ang lahat. Bulong niya sa nanginginig, ngunit puno ng determinasyong boses. Ang pangalan ko ay Lorna. Kailangan mong magpanggap na amnesia. Huwag mong ipakita na may naaalala ka. Kung malaman nila na naaalala mo ang tungkol sa video o ang code ng vault, tatapusin ka nila ngayong araw. Tutulungan kitang makalabas dito. Hindi makapagbigay ng anumang reaksyon ang aking katawan. Ngunit sa aking puso, isang maliwanag na pag-asa ang biglang sumiklab. Ang nurse na ito, isang estranghero na hindi ko kilala,
ay handang isugal ang kanyang trabaho at buhay upang iligtas ako. Ang aking takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon na mabuhay. Hindi nagtagal. Bumalik si Rico at ang aking biyenan sa aking kama. Mabilis na bumalik si Lorna sa kanyang tungkulin. Hinawakan niya ang aking braso at marahang minasahe ang aking mga daliri. Sa himala, salamat sa masahe ni Lorna. O dahil sa epekto ng kanyang pampamanhid na unti-unting nawawala. Dahan-dahan kong naigalaw ang aking mga talukap. Ang liwanag ng ilaw ng ICU room ay tumusok sa aking retina. Mahina akong umungol, isang magaspang at mahinang boses ang lumabas mula sa aking lalamunan. Mahal kong Andrea, gising ka na? Sigaw ni Rico sa isang peking tono. Natila punong-puno ng pagmamahal, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang pagdikit ng kanyang balat ay nagparamdam sa akin na gusto kong sumigaw sa pandidiri. Ngunit nataalala ko ang mensahe ni Lorna. Kinurap ko ang aking mga mata. Tinitigan ang mukha ng aking asawa nang walang anumang emosyon. Naglagay ako ng mukha na litong-lito at takot. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ko sa nanginginig na boses na tunog napakapani-paniwala. Kahit sa sarili kong pandinig. Natahimik si Rico. Ang aking biyenan ay umurong ng isang hakbang na may gulat na mukha. Agad na namagitan si Lorna sa propesyonal na paraan ng isang medikal na propesyonal. Paumanhin, Sir, Ma'am, wag po nating puwersahin ang pasyente. Batay sa resulta ng brain scan, ang pasyente ay nagkaroon ng napakalakas na banggaan sa ulo. Nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Ang kanyang mga alaala sa nakaraang ilang buwan o higit pa ay malamang na nawala pansamantala dahil sa trauma. Nagkatinginan si Rico at ang aking biyenan. Nakita ko ang mga kalamnan sa panga ni Rico na lumuwag. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa labis na ginhawa. Naniwala sila. Talagang inakala nila na ang alaala ng pagpatay sa aking ama at ang aking aksidente ay nabura sa aking isip. Ayos lang. Mahal, sabi ni Rico nang malumanay habang hinahaplos ang aking buhok. Ako ang asawa mo. Naaksidente ka. Magpahinga ka lang. Uuwi tayo at aalagaan kita hanggang sa maalala mo ang lahat. Sa likod ng aking blanko na tingin, nanumpa ako sa aking puso. Hindi ako uuwi kasama mo, Rico. Tatakas ako ngayong gabi at babalik ako upang sirain kayong dalawa hanggang sa wala na kayong matira. Dahan-dahang lumubog ang gabi, bumabalot sa gusali ng ospital. Dala ang nakakapangilabot na katahimikan sa pasilyo ng intensive care unit. Simula kaninang hapon, patuloy kong ginagampanan ang aking papel bilang isang babaeng nawalan ng alaala. Ang aking asawa at biyenan ay pumasok sa aking silid, kasama ang isang neurologist. Sa likod ng aking kalahating nakapikit na mata, nakita ko ang aking asawa, napilit na ngumingiti ng nakakadiri, habang nakikipag-usap sa doktor. Iginiit ng aking asawa na gusto niya akong iuwi bukas ng umaga. Dahilan niya na ang pag-aalaga sa bahay, na napapalibutan ng pamilya at pamilyar na kapaligiran, ay makakatulong sa akin na mabilis na maibalik ang nawawalang alaala. Tumanggi ang doktor at nagmungkahi na manatili ako sa ospital nang hindi bababa sa 1 linggo. Dahil sa tindi ng banggaan sa aking ulo. Ngunit sa kayamanan at impluwensya na taglay niya, napilitan ng aking asawa ang ospital. Nilagdaan niya ang isang pahayag ng sapilitang pag-uwi at nangako na kukuha ng pinakamahusay na pribadong nurse upang alagaan ako sa bahay. Nang marinig ang desisyong iyon, tila namuo ang dugo ko. Alam kong eksakto kung ano ang ibig sabihin ng pangangalaga sa bahay para sa kanila. Iyon ang tiket patungo sa walang saksi na pagpapahirap. Kapag nakasara na ang pinto ng aming bahay, hindi na magiging malumanay ang aking asawa. Pipilitin niya ako. Pahihirapan ako sa mental at pisikal hanggang sa banggitin ko ang lokasyon ng Gold Vault at ang lihim na code na iniwan ng aking ama. Pagkatapos nito, ay aalisin niya ako ng walang bakas. Matapos ang oras ng pagdalaw, lumapit ang aking asawa sa aking kama. Hinaplos niya ang aking pisngi,
gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang hawak na dati ay palaging nagpapararamdam sa akin ng kaligtasan, ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng pagduduwal at pagbalisa. Uuwi muna ako, mahal. Bukas ng umaga. Susunduin kita. Uuwi tayo sa bahay natin. Bulong ng aking asawa sa napakahinang tono. Halos parang ugong ng isang lason na ahas. Hinalikan niya ang aking noo. Pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid kasama ang aking biyenan. Nang sumara ang pinto at nawala ang kanilang mga yabag sa dulo ng pasilyo, ang aking hininga, na kanina pa pinipigil, ay sa wakas, ay bumuga, nang may pagkabigo. Ang luha na kanina pa pinipigilan ay tumulo at bumasa sa aking unan. Masakit ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay dinurog ang mga buto ko. Ngunit hindi matatawaran ang sakit na iyon, kumpara sa takot na bumabalot sa aking kaluluwa. Bukas ng umaga ang huling araw ng aking buhay. Kung hindi ako aalis sa lugar na ito ngayong gabi, hinding-hindi ko na makikita ang pagsikat ng araw bilang isang malayang tao. Muling natahimik ang silid, tanging ang tunog ng tiktok ng orasan sa dingding, at ang tunog ng heart rate monitor sa tabi ko ang naririnig. Mga 2 oras pagkatapos, nang tahimik na ang ospital. Bumukas ang pinto ng aking silid ng walang ingay. Isang babae ang pumasok ng mabilis at maingat. Si Lorna iyon, ang nurse na kaninang tanghali, ay bumulong ng pangako ng kaligtasan sa aking tainga. Agad na lumapit si Lorna sa aking kama. Sa kanyang kamay, ay may isang katamtamang sukat na bag na tela. Handa ka na ba? Tanong ni Lorna. Sa mahinang boses, matindi ang tingin niya sa akin. Naayos na ng asawa mo ang lahat ng papeles para sa pag-uwi bukas ng umaga. Kung hindi tayo kikilos ngayon, wala ka ng pagkakataon. Maluwag ang bantay sa ICU ngayong gabi dahil may emergency operation sa ibaba. Ito lang ang nag-iisang pagkakataon natin. Mahina akong tumango. Tulungan mo ako, Lorna. Ayokong mamatay sa mga kamay nila. Sagot ko sa magaspang at nanginginig na boses. Agad na kumilos si Lorna. Nang napakaingat, inalis niya ang karayom ng IV mula sa likod ng aking kamay. Isang matalim na sakit ang dumikit sa aking balat. Nagpatili sa akin sa sakit. Ngunit mahigpit kong kinagat ang aking ibabang labi upang hindi makagawa ng ingay. Pagkatapos ay pinindot ni Lorna ang bakas ng turok gamit ang alkohol at idinikit ang plaster. Pagkatapos nito, binuksan niya ang bag na tela na nasa ilalim niya at kumuha ng isang set ng uniform ng nurse na kulay asul. Kumpleto sa medikal na maskara para sa mukha at isang nurse cap. Suotin mo ito. Baka medyo malaki, pero itatago nito ang iyong pagkakakilanlan mula sa CCTV camera at mga security guard sa pasilyo. Tutulungan kitang tumayo, sabi ni Lorna, habang inaalalayan ang aking katawan. Ang proseso ng pagsusuot ng damit ay isang matinding pagpapahirap. Sa bawat paggalaw ko ng aking balikat at mga binti, isang matinding sakit ang kumalat sa lahat ng aking nerbiyos. Ang mga pasa sa buong katawan ko, dahil sa aksidente sa kotse, ay sariwa pa. Napakasakit ng ulo ko, kaya't sandali akong nahilo. Ngunit ang adrenalin at takot sa kamatayan, ang pumilit sa akin na patuloy na kumilos. Sa tulong ni Lorna, sa wakas ay nagawa kong isuot ang uniforme ng nurse. Isinuot ni Lorna ang medical mask sa aking mukha. Tanging ang aking mga mata lamang ang nakikita. Makinig ka ng mabuti, sabi ni Lorna, habang matalim na tinitingnan ang aking mga mata. Lalabas tayo sa emergency exit sa dulo ng pasilyong ito. Pagkatapos ay bababa sa emergency staircase patungo sa basement parking. Nandyan ang kotse ko. Kailangan mong yumuko. Medyo pilay ang paglakad. Ayos lang. Huwag lang tumingala sa CCTV camera. Kung may magtanong, ako na ang sasagot. Tumango ako ng may pag-unawa. Inalayan ako ni Lorna palabas ng ICU. Napakalamig at nakakapangilabot ang pasilyo ng ospital. Dahan-dahang kumukurap ang mga neon light. Sumasalamin sa aming anino. Sa makintab na sahig. Bumilis ang tibok ng aking puso. Na tila lalabas na sa aking dibdib. Sa bawat pagkarinig ko ng tunog ng mga yabag, mula sa malayo o tunog ng gulong ng kama ng pasyente na itinutulak. Kinakabahan akong humawak ng mahigpit sa braso ni Lorna. Nagtago kami sa likod ng drug trolley,
dumikit sa dingding. Iniiwasan ang liwanag ng flashlight ng security guard na nagpapatrol ng gabi. Ang pagbaba sa emergency staircase ang pinakamatinding bahagi. Nanginginig ng husto ang mga binti ko. Hindi makayanan ang bigat ng sarili kong katawan. Halos madapa ako ng ilang beses. Ngunit mabilis akong inalalayan ni Lorna. Yinakap niya ang aking baywang at hinayaan akong sumandal ng buo sa kanya. Malamig na pawis ang bumasa sa aking noo sa likod ng masikip na medical mask. Matapos dumaan sa 4 na palapag na tila impyerno. Sa wakas ay dumating kami sa madilim at mabaho na basement parking area. Inalayan ako ni Lorna. Patungo sa isang lumang kulay pilak na sedan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero sa harap at tinulungan akong makapasok pagkatapos ay dali-daling tumakbo sa upuan ng driver. Nang umandar ang makina ng kotse at lumabas kami sa lugar ng ospital, agad kong ipinasandal ang aking ulo sa upuan ng kotse habang humihingal. Ngunit ilang segundo lamang tumagal ang aking pakiramdam ng kaligtasan. Habang dumadaan ang kotse sa tahimik at madilim na kalye ng lungsod, isang matinding paranoia ang sumakop sa aking katinuan. Hindi ako makahinto sa pagtingin sa side mirror at rearview mirror. Sa bawat paglabas ng isang pares ng ilaw ng kotse sa likod namin, pinipigilan ko ang aking hininga at yumuko ng malalim. Pakiramdam ko ay nasa loob ng kotse ang aking asawa. Pakiramdam ko ay napansin niya ang aking pagtakas. Sinusubaybayan ang aking kinaroroonan at hinahabol kami upang patayin ako sa tahimik na kalye na ito. Lorna, kumaliwa ka sa unahan. Lumiko ka sa maliit na kalsadang iyon. Bigla kong sabi sa nanginginig na boses nang makita ko ang isang itim na kotse na patuloy na sumusunod sa amin sa loob ng ilang minuto. Nagulat si Lorna. Ngunit agad niyang inihagis ang manibela, patungo sa isang makitid at madilim na eskinita. Iniiwasan ang itim na kotse na lumiko ng diretso, dumaan sa amin. Pinahinto ni Lorna sandali ang kotse sa tabi ng tahimik na kalsada. Tiningnan ako, nang may pakikiramay. Humihingal pa rin ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Hawak ang aking tuhod. Ligtas ka na ngayon. Nakaalis na tayo sa kanilang abot, sabi ni Lorna. Sinisikap akong pakalmahin. Pero hindi tayo pwedeng patuloy na paikot-ikot nang walang direksyon sa mga kalsada ng syudad. Wala na akong masyadong gasolina. Kailangan mong sabihin sa akin kung saan tayo magtatago. Mayroon ka bang malapit na kaibigan o pamilya na mapagkakatiwalaan? Nagpatahimik sa akin ang tanong ni Lorna. Saan ako pupunta? Wala akong cellphone, walang pera, at walang ID. Hindi ako maaaring pumunta sa bahay ng aking mga kaibigan dahil kilala sila lahat ng aking asawa. Siguradong pupuntahan sila ng aking asawa isa-isa. Hindi rin ako maaaring magrenta ng hotel room ng walang ID at pera. Talagang nag-iisa ako at sulok. Sa gitna ng matinding desperasyon, muling umikot sa aking isip ang alaala ng pag-uusap namin ng aking biyenan sa ospital. Pinlano nila ang lahat ng ito. Sinasabotahin nila ang kotse ko. At bago iyon, tinanggal nila ang tagapagbantay ng villa ng aking ama. Upang walang saksi, nang lunurin nila ang aking ama. Ang tagapagbantay ng villa ng aking ama, si Mang Tonyo. Biglang nanlaki ang aking mga mata. Nang maalala ang pangalang iyon, si Mang Tonyo ay isang dating pulis na nag-retire ng maaga dahil sa tama ng bala sa kanyang binti. Maraming taon na ang nakalipas. Nailigtas siya ng aking ama nang magkaroon siya ng problema sa pananalapi at pagkatapos ay pinagtatrabaho bilang tagapagbantay ng paboritong villa ng aking ama. Lubos na tapat si Mang Tonyo sa aking ama. Itinuturing na rin niya akong parang sarili niyang anak. Ilang linggo bago namatay ang aking ama, naghanap ng gulo ang aking asawa at biyenan at pinaratangan si Mang Tonyo hanggang sa siya ay tanggalin sa trabaho at palayasin mula sa villa ng walang sapat na kabayaran. Siguradong kinamumuhian ni Mang Tonyo ang aking asawa at biyenan. Higit sa lahat, si Mang Tonyo ay nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa liblib na nayon na malayo sa sentro ng lungsod. Hindi kailanman maiisip ng aking asawa na maghahanap ako ng proteksyon sa matandang lalaki na minsang nilait at pinalayas niya mula sa aming buhay. Ang lugar na iyon ay malayo sa abot ng pakikisalamuha at pagsubaybay ng aking asawa.
Lorna, sabi ko sa boses, na nagsisimula ng makahanap ng katigasan. Lumingon ako at tiningnan ng nurse na isinugal ang lahat para sa akin. Alam ko kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo sa labas ng nayon sa silangan ng lungsod. May isang tao doon na mapagkakatiwalaan natin. Isang tao na may parehong dahilan upang sirain ang aking asawa at biyenan. Tumango si Lorna. Nang walang pag-aalinlangan, inikot niya ang manibela. Ibinalik ang kanyang lumang sedan sa highway at nagpatuloy sa paglalakbay sa dilim ng gabi, patungo sa nag-iisang liwanag na natitira sa aking buhay. Ang paglalakbay patungo sa labas ng nayon ay tumagal ng halos 2 oras. Habang papalayo kami sa sentro ng lungsod, ang tanawin ng mga matataas na gusali ay napalitan ng malawak na madilim na palayan at malalagong puno sa gilid ng kalsada. Walang sapat na ilaw sa kalsada, tanging ang liwanag ng headlight ng kotse ni Lorna ang bumabasag sa dilim ng gabi. Sa buong biyahe, tahimik lang ako. Nakasandal ang ulo ko sa malamig na bintana ng kotse, habang gulong-gulo ang isip ko. Ang imahe ng malumanay ng ngiti ng aking asawa ay nagbago sa imahe ng isang nakakatakot na halimaw. Ang imahe ng aking biyenan, na nagtitimpla ng mainit na tsaa, ay naging ngisi ng isang sakim na demonyo. At ang imahe ng aking ama, na nalulunod sa malamig na lawa, ay patuloy na sumisira sa aking kaluluwa nang walang humpay. Sa wakas ay bumagal ang kotse ni Lorna at lumiko sa isang mabatong kalsada. Sa dulo ng kalsadang iyon, isang simpleng bahay na gawa sa kalahating bato at kahoy, ang nakatayo sa gitna ng isang malago na bakuran, na may mga puno ng mangga. Tila tahimik ang bahay, ngunit may mahinang ilaw na sumisikat mula sa siwang ng bintana sa harap. Ito ang bahay ni Mang Tonyo, ang tapat na dating tagapagbantay ng villa ng aking ama. Pinatay ni Lorna ang makina ng kotse. Napakatahimik ng paligid ng bahay. Tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig ang naririnig. Dali-daling bumaba si Lorna mula sa kotse. Tumakbo ng bahagya sa gilid ng pasahero at tinulungan akong makalabas. Ang hangin ng gabi sa nayon ay mas malamig at nakakapagdulot ng ginaw. Iginilid ko ang suot kong malaking uniforme ng nurse, habang patuloy na nakasandal sa balikat ni Lorna. Nanginig ang mga tuhod. Naglakad kami sa isang maliit na daanan, patungo sa pintuan ng bahay. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay, at dahan-dahang kumatok sa pintuan ng kahoy. Hindi nagbunga ang unang katok. Kumatok ako ng medyo malakas sa pagkakataong ito. Mang Tonyo. Ako po ito. Mang Tonyo. Pakibuksan ang pinto. Tawag ko sa magaspang na boses na halos nilamon ng hangin ng gabi. Narinig ang malakas na yabag mula sa loob ng bahay. Sinundan ng tunog ng susi na pinaikot at ang bakal na harang na hinila. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kahoy na naglabas ng mahinang ingay. Nakatayo sa pintuan si Mang Tonyo. Suot ang isang luma at barong-barong. Ang kanyang mukha, na puno ng kulubot, ay tila labis na nagulat. Nang makita niya akong nakatayo sa harap niya, na puro pasa at sugat. Suot ang uniforme ng nurse at inaalalayan ng isang estranghero. Diyos ko! Anak, bakit ka nandito sa ganitong kalagayan? Sigaw ni Mang Tonyo na nanlaki ang mga mata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagtatanong. Agad niyang kinuha ang aking katawan mula sa yakap ni Lorna at inalayan kami papasok sa kanyang bahay pagkatapos ay mahigpit na isinara ang pinto. Napakasimpleng sala ni Mang Tonyo. Naiilawan lang ng isang madilim na dilaw na bombilya. May isang lumang mesa ng kahoy sa gitna ng silid at ang matapang na amoy ng bagong timplang itim na kape ay kumakalat sa hangin. Ngunit hindi ang mga kagamitan sa bahay ang pumukaw sa aking pansin. Agad na huminto ang aking mga yapak. Pakiramdam ko ay biglang dumikit ang aking mga paa. Sa sementong sahig, nanlaki ang aking mga mata. Nakatitig sa sulok ng silid nang may lubos na hindi paniniwala. Doon, nakaupo sa isang lumang silyang yantok. Ang isang lalaking nasa edad na ay hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Lumingon ang lalaki sa amin. Napakapamilyar ng kanyang mukha, ang matitigas na linya sa kanyang mukha, ang kanyang tahimik na tingin,
at ang kanyang kalmadong pagkakaupo ay imposible. Ito ay tiyak na isang halusinasyon dahil sa banggaan sa aking ulo. Ito ay tiyak na epekto ng pampamanhid na nanatili pa rin sa aking dugo. Ang lalaking nakaupo sa harap ko ay idineklara ng nawawala at nalunod 1 buwan na ang nakalipas. Iyon ang aking ama. Buhay pa siya. Ang baso ng kape sa kamay ng aking ama ay dali-daling inilagay sa mesa. Tumayo ang aking ama. Pareho kaming nagulat. Agad na lumuha ang kanyang mga mata nang makita ang aking kalagayan na puno ng pasa at sugat. Aking anak, nanginginig ang boses ng aking ama. Ang salitang iyon ay lumabas sa kanyang labi na sumisira sa aking buong katinuan. Iyon ay totoo, hindi iyon panaginip. Isang hysterical na iyak ang sumambulat mula sa aking lalamunan nang hindi ko na mapigilan. Nang hina ang aking mga binti, hindi na kayang suportahan ang aking katawan. Nahulog ako sa malamig na sahig habang umiiyak ng walang humpay. Nagdadalamhati sa lahat ng sakit, takot, at pagkaulila na bumalot sa akin sa loob ng 1 buwan. Tumakbo ang aking ama patungo sa akin, bumagsak sa sahig, at niyakap ako ng napakahigpit, ang init ng kanyang yakap. Ang kanyang natatanging amoy, lahat ay tila napakatotoo. Ganti kong niyakap siya, ng desperado, ibinabaon ang mukha sa kanyang dibdib. Umiyak hanggang sa mawalan ako ng hininga. Sa pintuan, nakatayo si Lorna. Nang nakabukas ang bibig, malinaw na nalilito siya nang makita ang lalaki na dapat ay patay na ngayon ay nakayakap sa kanyang pasyente. Ngunit pinili ni Lorna na manatiling tahimik at hindi guluhin ang sandaling iyon. Tatay, buhay ka pa, sabi nila. Patay ka na. Ang asawa ko at ang biyenan ko, sila ang nagplano. Sila ang nagtrap kay tatay. Hagulgol ko sa gitna ng aking matinding iyak. Hinawakan ko ang mukha ng aking ama. Sinisigurado na ang lalaking nasa harap ko ay isang humihingang tao, hindi isang multo. Patawarin mo ako. Anak, patawarin mo ako. Bulong niya ng paulit-ulit habang hinahalikan ang tuktok ng aking ulo. Ang luha ng aking ama ay tumulo rin at bumasa sa aking buhok. Hindi ko nilayon na pahirapan ka ng ganito. Hindi ko alam na magiging mabilis kumilos ang gagong iyon at sasaktan ka. Matapos ang ilang minutong puno ng emosyonal na pag-iyak, tinulungan kami ni Mang Tonyo na tumayo at inalayan ako paupo sa silyang ratan. Umupo si Lorna sa kabilang upuan, patuloy na nagmamasid sa sitwasyon ng maingat. Umupo ang aking ama sa tabi ko, mahigpit na hawak ang aking kamay. Tila takot na mawawala ako kung bibitawan niya. Tatay, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo pinalabas na patay ka na? At bakit gustong-gusto ng asawa ko at ng biyenan ko ang lihim na code ng Gold Vault na sinabi mo sa kanila? Tanong ko sa boses na magaspang pa rin. At nanginginig, sinusubukang humanap ng kalinawan sa gitna ng matinding kalituhan. Huminga ng malalim ang aking ama. Ang kanyang tingin ay naging napakaseryoso at matalim. Makinig ka ng mabuti, anak. Ang asawa mo ay hindi isang mabuting tao tulad ng iniisip mo sa buong panahon. Ilang buwan na ang nakalipas. Lihim akong umupa ng isang pribadong imbestigador upang imbestigahan ang background ng iyong asawa. Dahil nakita ko ang maraming irregularidad sa financial reports ng aming kumpanya na pinamahalaan niya, natuklasan ko ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang iyong asawa ay nalubog sa malaking utang, sa ilegal na sugal na umaabot sa bilyon-bilyong piso. Hinahabol siya ng isang mapanganib na sindikato, at ang iyong biyenan, ang sakim na babaeng iyon, ang utak na patuloy na nagtutulak sa iyong asawa, na magnakaw at magbenta ng mga ari-arian ng ating pamilya, upang takpan ang utang na iyon. Nagulat ako nang marinig ang katotohanan iyon. Ang katotohanan na ang aking asawa ay isang sugarol na nandaraya sa aking pamilya, ay lalong nagpakulo ng aking sikmura. Alam ko na gagawin nila ang lahat upang agawin ang iyong yaman. Kung bigla akong namatay sa natural na paraan, ganap nilang kokontrolin ka, patuloy ng aking ama. Ang kanyang boses ay puno ng pigil na galit.
Kaya, kailangan kong subukan ang kanilang kasakiman. At sa parehong oras, humanap ng paraan upang ipakulong sila ng matagal. Sinadya kong akitin sila. Sinabi ko sa iyong asawa na naibenta ko na ang karamihan sa mga lihim na ari-arian at ipinagpalit sa daan-daang kilo ng ginto. Sinabi ko na ang ginto ay nakatago sa isang lihim na vault at ikaw lang. At ako ang nakakaalam ng lokasyon at code nito. Pero wala naman ang vault na iyon, di ba, tatay? Putol ko. Naaalala ko na mayaman nga ang aming pamilya. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ugali na magtago ng napakalaking halaga ng ginto sa isang nakatagong lugar. Ngumiti ng tipid ang aking ama, isang napakalamig na ngiti. Nandoon nga ang vault sa iyong lumang bahay kabataan. Pero matagal nang walang laman. Iyon ay isang pain lamang, anak. Isang nakamamatay na pain para hulihin ang pinakamaingay na daga. Pagkatapos ay lumingon ang aking ama kay Mang Tonyo, na tumango ng pagsang-ayon. Nang planuhin ng iyong asawa at biyenan ang pagtanggal kay Mang Tonyo sa trabaho sa pamamagitan ng matinding paninirang puri. Alam kong nililinis nila ang lugar ng villa mula sa mga saksi. Plano nilang patayin ako sa lawa. Nang panahong iyon, si tatay at Mang Tonyo ay bumuo ng isang plano ng paghihiganti. Lihim na bumalik si Mang Tonyo sa lugar ng villa na napakahusay niyang alam ang mga pasikot-sikot. Nang itulak ka ng asawa mo mula sa pantalan noong gabing iyon, nagtatago si Mang Tonyo sa likod ng malalagong halaman. Kinukunan ang buong pangyayari gamit ang isang high-resolution na camera. Kung gayon, paano ka nakaligtas mula sa napakalalim na lawa nang hindi nalalaman? Tanong ko. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ang detalyadong planong napakapanganib. Naitago ko na ang isang maliit na oxygen tank sa ilalim ng haligi ng pantalan isang araw bago. Nang mahulog ako sa tubig, agad kong kinuha ang oxygen tank na iyon at nagtago sa ilalim ng pantalan hanggang sa umalis ang iyong asawa at biyenan sa lugar. Paliwanag ng aking ama. Pagkaalis nila, hinila ako ni Mang Tonyo sa lupa at nagtago kami sa bahay na ito. Kung gayon, bakit hindi mo ako sinabihan? Bakit mo ako hinayaang mabuhay sa takot at paghihirap sa loob ng isang buwan? Tanong ko, may bahagyang pagkadismaya sa tono ng aking boses. Muling lumuha ang mga mata ng aking ama. Yumuko siya ng malalim, tila labis na nagsisisi. Dahil ang asawa mo ay isang napakatalino at mapanlinlang na sociopath, anak. Kung alam mo na buhay pa ako, mababasa ng asawa mo ang iyong kasinungalingan sa iyong mga mata, sa iyong mga kilos. Gusto kong makita kang talagang sirang-sira at nagdadalamhati upang maramdaman ng asawa mo na ligtas at mayabang, iniisip na nagtagumpay ng perpekto ang kanyang plano. Kailangan namin ni Mang Tonyo ng oras upang bumuo ng iba pang ebidensya upang maipakulong namin sila sa kasong attempted murder at robbery ng napakatagal. Gusto namin silang mabulok sa kulungan nang walang sino mang abogado na makapagliligtas sa kanila. Huminga ng malalim ang aking ama. Nanginginig ang kanyang boses habang ipinagpapatuloy ang kanyang pangungusap, pero nagkamali ako ng malaki. Minamaliit ko ang kanilang kalupitan. Hindi ko inakala na magiging mabilis silang kumilos upang sirain ang kotse mo. Dahil lang sa nagsimula kang maghinala. Nang marinig ko ang balita na naaksidente ka at nakoma, lubos akong nasira, muntik nang mapatay ng planong ito. Ang nag-iisa kong anak, patawarin mo ako. Nang marinig ang mahabang paliwanag na iyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa maliit na sala. Si Lorna na tahimik lang na nakikinig, ay mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Sa loob ng aking dibdib, isang malaking bagyo, ang dahan-dahang humupa, ngunit hindi ito napalitan ng kapayapaan, kundi nagbago sa isang bagay na mas nakakatakot. Tumigil ang aking luha sa pagdaloy. Nawala ang aking mga hikbi ng walang bakas. Ang takot na nagparalisa sa aking mga ugat mula ng aksidente ay naglaho sa hangin ng gabi. Ang sakit ng puso na naramdaman ko dahil sa pagtataksil ng aking asawa ay namuo. Sa lugar kung saan dating naninirahan ang pag-ibig at takot, ngayon ay mayroon lamang walang laman na espasyo na mabilis na napuno ng malamig, makatuwiran, at kalkuladong galit.
Inangat ko ang aking mukha. Tinitigan ang aking ama. Pagkatapos ay tinitigan si Mang Tonyo. At sa huli ay tinitigan si Lorna. Ang matapang na nurse na isinugal ang lahat para iligtas ako ngayong gabi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, tatay. Sabi ko sa boses na ngayon ay napaka-stable. Walang emosyon at nakamamatay. Sila ang dapat humingi ng tawad. Hindi tayo. Akala nila ay isa lang akong mahina na babae na nawalan ng alaala. Akala nila ay nanalo na sila sa laro na ito. Dahan-dahan akong tumayo, hindi pinansin ang sakit na nararamdaman pa rin ng aking katawan. Direkta akong tumingin, iniisip ang mukha ng aking asawa at biyenan na mahimbing na natutulog sa aming malaking bahay. Nagpaplano ng aking pagpapahirap bukas ng umaga. Gagamitin natin ang walang lamang vault na iyon, tatay, sabi ko sa tono na puno ng kumpiyansa. Dadalhin natin sila mismo sa butas ng libingan na kanilang hinukay. Bukas ay ipapaniwala natin sa kanila na nalunok ko na ang pain. Lalong lumamig ang hangin ng gabi sa sala ni Mang Tonyo. Ngunit ang dugo sa loob ng aking katawan ay kumukulo sa naglalagablab na galit. Tuluyang tumigil ang aking pag-iyak. Wala nang natirang luha para iyakan ang peking kasal na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at kasakiman. Umupo ako ng tuwid sa silyang ratan. Direkta akong tumingin sa aking ama at Mang Tonyo na nagbubukas ng isang lumang itim na laptop sa mesa ng kahoy. Umupo si Lorna sa tabi ko. Inabot ang isang basong mainit na tubig na agad kong ininom hanggang sa huli. Kailangan mong makita ito, sabi ni Mang Tonyo sa malalim at magaspang na boses. Inikot niya ang screen ng laptop sa akin. Ito ang orihinal na footage na kinunan ko mula sa likod ng mga palumpong sa kabilang bahagi ng pantalan ng villa noong gabing iyon. Gumamit ako ng kamera na may long-range lens na karaniwan kong ginagamit sa pagmamanman ng wildlife sa kagubatan sa paligid ng villa. Nakatutok ang aking mga mata sa screen na kumikinang sa gitna ng madilim na silid. Ang video ay itim at puti dahil gumamit ito ng infrared mode para sa gabi. Ngunit ang figura sa footage ay napakalinaw. Nakita ko ang aking ama na nakatayo sa dulo ng kahoy na pantalan na nakaharap sa madilim na lawa. Pagkatapos ay mula sa likuran, ay lumabas ang isang matangkad na figura ng isang lalaki na lubos kong kilala ang tindig. Siya ang aking asawa. Naglalakad siya, ng palihim na parang duwag. Walang pagtatalo, walang babala. Agad na itinulak ng aking asawa ang likod ng aking ama gamit ang kanyang dalawang kamay ng buong lakas. Sa tahimik na video, nakita ko ang aking ama na tumumba pasulong, nawalan ng balanse, at nahulog sa nagyayelong tubig ng lawa. Pagkatapos lumubog ng aking ama, itinutok ng kamera ang aking biyenan na nakatayo hindi kalayuan sa mga puno. Tahimik na nagmamasid sa paligid. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa aking asawa, sa dulo ng pantalan. Pareho silang nakatayo ng magkatabi. Nakatitig sa tubig na umaalon-alon sa loob ng ilang minuto upang matiyak na hindi na lumitaw ang aking ama sa ibabaw. Pagkatapos nilang makumbinsi na patay na ang kanilang biktima, inakbayan ng aking asawa ang aking biyenan at pareho silang umalis sa pinangyarihan ng tahimik. Tila nagtapon lang sila ng basura, hindi ng buhay ng tao. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay hanggang sa pumuti ang aking mga buto ng daliri. Humukay ang aking mga kuko sa aking palad hanggang sa sumakit, pero hindi ko man lang pinansin. Ang panonood ng footage na iyon nang direkta sa aking sariling mga mata ay nagdulot ng matinding epekto sa psikolohikal. Ang lalaking sa loob ng 3 taon ay natutulog sa parehong kama na kasama ko, kumakain ng mga pagkain na kaya ko, at tinatawag akong mahal, ay isang malamig na mamamatay tao. At ang aking biyenan, ang babae na lagi kong binibilhan ng regalo, at ginagalang na parang sarili kong ina ay isang demonyo na nagbibigay sa kanya ng utos. Mayroon tayong napakalakas na ebidensya ng attempted murder. Tatay, sabi ko, pinutol ang katahimikan. Ang boses ko ay napakatamlay at malamig. Sa video na ito lang, mapapakulong na natin silang dalawa habang buhay. Si Mang Tonyo ay maaring magpatotoo sa korte bilang ang nag-record ng video na ito. Umiling ng mahina ang aking ama. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng katatagan ng isang lalaking pinag-isipan ang lahat ng posibilidad. Pinatunayan ng video na ito
na sinubukan nila akong patayin. Ngunit ang iyong asawa, mayroon siyang maraming pera mula sa pagnanakaw sa aming kumpanya at mayroon siyang koneksyon sa mga tiwaling abogado. Maaari nilang baligtarin ang mga katotohanan sa korte. Maaari nilang sabihin na ang video na ito ay resulta ng digital manipulation o paratangan si Mang Tonyo na may personal na galit dahil sa pagkatanggal sa trabaho kaya ang kanyang testimonya ay itinuturing na hindi balido. Tama ka, sabi ni Mang Tonyo, habang dahan-dahang isinasara ang screen ng laptop. Sa ating batas, kailangan natin ng higit pa sa isang panig na recording. Kailangan nating sirain ang kanilang alibi. Nang lubusan, kailangan nating hulihin sila na gumagawa ng isa pang malaking krimen sa pinangyarihan na may mga ebidensya sa kanilang mga kamay. Kung mapapatunayan natin ang kanilang tunay na motibo, na ang pagnanakaw ng yaman at tangkang pagpatay upang makontrol ang mana, kung gayon walang anumang legal na butas na magagamit nila upang makatakas. Kung gayon, ano ang plano natin? Tanong ko, nakatingin sa aking ama at Mang Tonyo ng salitan. Lumapit ang aking ama, tinitigan ako ng matalim. Gagamitin natin ang lumang vault sa bodega ng bahay kabataan mo. Ang bahay na matagal na nating iniwan, sa dulo ng bayan. Ang vault na iyon ay gawa sa solidong bakal, nakabaon ng matibay sa sementong sahig, at mabubuksan lang sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga numero at pisikal na susi. Sadya akong nagpakalat ng peking tsismis sa asawa mo na ang vault na iyon ay naglalaman ng daan-daang kilo ng ginto. Ang iyong asawa at biyenan ay labis na naniwala sa kasinungalingan na iyon dahil sila ay desperado na hinahabol ng bilyon-bilyong piso sa utang. Paano natin sila mapupunta doon? Tanong ko. Nagsimulang umikot ang aking utak sa pagbuo ng estratehiya. Kung magpapadala lang tayo ng anonymous na mensahe na naglalaman ng lokasyon at code, maghihinala ang asawa ko. Iyon ay isang bitag. Masyado siyang matalino para tanggapin ang ganoong libreng impormasyon nang hindi muna iniimbestigahan. Biglang dahan-dahang itinaas ni Lorna ang kanyang kamay, natahimik lang sa tabi ko. Ako na ang magbibigay ng code bukas ng umaga. Sabi niya sa kalmado, ngunit puno ng determinasyong boses. Sabay-sabay kaming tatlo na napalingon sa direksyon ng batang nurse. Tiningnan ko siya ng may pasasalamat at pag-aalala. Lorna, napakarami mo nang ginawa para sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko ngayong gabi. Ayoko kang isama pa sa mas malaking panganib. Ang asawa ko ay isang malupit na tao. Kung malaman niya na nagsinungaling ka, maaari kanyang saktan. Matigas na umiling si Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapang na hindi ko pa nakita dati. Nagtatrabaho ako sa ospital na iyon para tumulong iligtas ang buhay, hindi para hayaan ang mga mamamatay tao na malayang gumala. Bukod pa rito, mayroon akong personal na dahilan. Ang aking kapatid na babae ay namatay dahil biktima siya ng karahasan sa tahanan ng kanyang sariling asawa. At ang gago na iyon ay nakatakas sa batas dahil kami ay mahihirap na walang ebidensya. Galit ako sa mga taong nang aapi sa mahihinang babae. Nasa loob na ako ng laro na ito at tatapusin ko ito hanggang sa huli. Hindi pa ako pinaghihinalaan sa aking posisyon sa ospital. Akala nila ay ordinaryong nurse lang ako na nag-aalaga sa iyo. Paano mo ipapasa ang mensahe nang hindi sila naghihinala? Tanong ni Mang Tonyo. Nagsisimulang maging interesado sa tapang ni Lorna. Tumayo ang aking ama at naglakad patungo sa isang kahoy na aparador sa sulok ng silid. Kumuha siya ng isang maliit na notepad na may kupas na leather cover at inilagay sa mesa. Nakilala ko ang libro na iyon. Iyon ang luma kong diary noong bata pa ako na itinago ko sa villa bago ito inilipat ng aking ama. Gagamitin natin ang libro na ito bilang ating huling pain, sabi ng aking ama habang binubuksan ang isang walang laman na pahina sa gitna ng libro. Kinuha ni Papa ang isang bolpen at nagsimulang gayahin ang aking sulat kamay ng perpekto. Sumulat siya ng ilang pangungusap na tila hindi maayos, tulad ng sulat ng isang taong litong-lito at nalilito. Sa dulo ng pangungusap na iyon, isinulat ni Papa ang address ng aming lumang bahay at isang serye ng mga lihim na kombinasyon ng numero. Binasa ko ang sulat na ginawa ng aking ama,
mula sa kabilang dulo ng mesa. Sumasakit ang aking ulo. Tatay, nasaan ka? Kailangan kong hanapin si tatay sa lawa. Sabi ni tatay, may ginto sa lumang bahay natin sa Kalye Sampaguita numero 8. Ang kombinasyon ay 4118. Iyan lang ang naaalala ko. Kailangan kong sundan si tatay ngayon. Ito ay napakatalino. Bulong ko. Napagtanto ang ibig sabihin ng aking ama. Naniniwala sila na nagkaroon ako ng amnesia at nagulo ang aking alaala dahil sa banggaan sa ulo. Kung babasahin nila ang sulat na ito, hindi sila maghihinala na ito ay isang bitag. Iisipin nila na ang aking subconscious memory ay naglabas ng lihim na ginto sa papel bago ako tumakas. Eksakto. Sagot ng aking ama habang ibinibigay ang diary kay Lorna. Bukas ng umaga pagbalik mo sa ICU, tiyak na magkakagulo sa ospital dahil nawawala ang kanilang pasyente. Tiyak na darating ang asawa mo at biyenan mo na punong-puno ng galit. Sa oras na iyon, kailangan mong ibigay ang librong ito. Maging takot na takot hanggat maaari. Sabihin mo sa kanila na kagabi, bago mawala si Andrea, ibinigay niya sa iyo ang librong ito habang umiiyak ng hysterical. Sabihin mo na patuloy siyang nagraraos, na gustong sundan ang kanyang patay na ama sa lawa. Maingat na tinanggap ni Lorna ang diary, at matigas na tumango. Naiintindihan ko. Gagawin kong maniwala sila ng 100% na ang kanilang manugang ay nabaliw dahil sa amnesia at nagpagala-gala nang walang direksyon patungo sa lawa. Minamaliit nila ang isang baliw na pasyente at agad silang magtutuon sa vault code sa librong ito. At kapag pumasok sila sa bodega ng lumang bahay bukas ng gabi para kunin ang pekeng ginto, ngumisi ng matalim si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Naghihintay na kami sa kanila doon kasama ang 12 ng mga pulis na mapagkakatiwalaan ko. Ngayong gabi ay magpapahinga tayo. Bukas ang tunay na araw ng paghihiganti. Umasandal ako pabalik sa Silyang Ratan. Nagsimulang dumalaw ang pagod sa aking katawan. Ngunit ang aking isip ay napakalinaw at matalas. Wala nang pag-aalinlangan sa aking puso. Babayaran ng aking asawa at biyenan ang bawat patak ng luha, bawat sugat sa aking katawan, at bawat sakit na idinulot nila sa aking pamilya. Nakaayos ng maayos ang bitag, at ngayon kailangan na lang naming hintayin ang mga sakim na daga na pumasok dito ng may kagalakan. Sumisilip ang sikat ng araw sa siwang ng bintana ng bahay kahoy ni Mang Tonyo, nagdadala ng init na kaibahan sa tensyon na bumabalot sa aming apat sa sala. Mula pa kaninang madaling araw, wala sa amin ang nakapikit. Umalis si Lorna pabalik sa ospital, mula pa alas 6 ng umaga. Suot ang kanyang malinis na uniforme ng nurse, na tila walang nangyari sa buong magdamag. Bago siya umalis, ikinabit ni Mang Tonyo ang isang napakaliit na listening device na nakatago sa likod ng kwelyo ng uniforme ni Lorna. Nakakonekta ang device na iyon sa isang radio receiver na hugis itim na kahon na ngayon ay nakalagay sa mesa sa harap ko. Umupo ako ng tahimik, nakatingin sa itim na kahon ng maingat. Ang aking ama ay nakaupo sa aking kanan. Samantalang si Mang Tonyo ay nakasandal sa pintuan, habang hawak ang isang tasa ng itim na kape. Bumilis ang tibok ng aking puso sa paghihintay ng tunog na lalabas mula sa device. Direktang sinusubaybayan namin ang sitwasyon sa ospital. Eksakto alas 8:00 ng umaga. Ang static na tunog mula sa itim na kahon ay biglang nagbago sa isang napakalinaw na ingay. Agad akong lumapit, pinipigilan ang aking hininga. Paano nawala ang asawa ko sa ICU room? Bulag ba kayong lahat? Narinig ang sigaw ng aking asawa, na umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Ang marinig lang ang kanyang boses ay sapat na upang masuka ako. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng matinding galit. Hindi ito galit ng isang asawa na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa, kundi pagkapanik ng isang magnanakaw na nawala ng susi ng kanyang vault. Pasensya na po, sir. Sinusubaybayan po namin ang CCTV footage at nakipag-ugnayan na sa pulisya. Malamang po ay lumabas ang pasyente mag-isa noong nagpalitan ng shift ang mga nurse kaninang madaling araw. Narinig ang boses ng isang lalaki na tila isang doktor na duty o ang pinuno ng seguridad ng ospital.
Pasensya na. Paano? Ang aking manugang ay may matinding amnesia. Nasugatan ang kanyang ulo. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong idedemanda ko ang ospital na ito hanggang sa malugi. Sa pagkakataong ito, narinig ang matinis na boses ng aking biyenan. Napakagaling ng kanyang pagsisinungaling. Kaya't halos matawa ako ng mapait. Sumisigaw ang babae sa pag-aalala. Ngunit ilang oras na ang nakalipas. Siya mismo ang nagmungkahi na tanggalin ang life support ko. Nagpapatuloy ang kaguluhan. Narinig ang tunog ng mga yabag na pabalik-balik at ang boses ng mga staff ng ospital na sumusubok na pakalmahin ang galit ng aking asawa. Ito na ang oras. Kinuyom ko ang kamay ng aking ama. Nang marinig ang tunog ng mga yabag, napapalapit sa pinagmulan ng kaguluhan. Si Lorna iyon. Paumanhin po, sir. Ma'am. Narinig ang boses ni Lorna sa pamamagitan ng eavesdropper. Nanginginig ang kanyang tono. Tila takot na takot at nag-aalangan. Ang kakayahan sa pag-arte ng batang nurse ay dapat papurihan. Kung hindi ko alam na ito ay isang plano, aakalain ko na talagang takot na takot si Lorna. Ano ang nangyari? Sino ka? Bulyaw ng aking asawa ng bastos. Ako po si Nurse Lorna, sir. Ako po ang nag-alaga kay ma'am kagabi. Sagot ni Lorna sa boses na halos parang huni ng daga. Bago po nawala ang pasyente sa kanyang silid kaninang madaling araw, tinawag niya po ako. Umiyak siya ng labis na hysterical, litong-lito, at walang emosyon ang tingin niya. Biglang natahimik. Naiisip ko na agad na itinutok ng aking asawa at biyenan ang kanilang atensyon kay Lorna. Ano ang sinabi niya sa'yo? Bilisan mo! Magsalita ka! Utos ng aking asawa nang walang pasensya. Patuloy siyang nagraraos tungkol sa kanyang ama, sir. Sabi niya. Napakasakit ng kanyang ulo at kailangan niya agad na hanapin ang kanyang ama sa lawa. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya sa akin ang librong ito. Sinabi niya sa akin na itago ito dahil sabi niya, ito lang ang libro at ang kanyang ama ang natitira sa kanyang sirang alaala. Pagkatapos noon, lumabas ako para kumuha ng pampakalma at pagbalik ko, wala na ang silid. Narinig ang tunog ng kumakalansing na papel at takip ng balat na nagpapalit ng kamay. Siguradong inagaw ng aking asawa ang diary mula sa kamay ni Lorna. Napigil ko ang aking hininga. Iniisip na binubuksan ng aking asawa ang bawat pahina ng aking lumang diary. Nang sakim, tahimik sa loob ng ilang segundo, na tila walang katapusan. Pagkatapos ay narinig ko ang magaspang na paghinga ng aking asawa. Inay, tingnan mo ito. Mahinang bulong ng aking asawa. Ang kanyang boses ay ngayon ay napakaiba. Wala nang galit. Ang naroon lamang ay isang pigil na panginginig ng kagalakan. Ano iyan, Rico? Ano ang isinulat ng baliw na babaeng iyan? Sagot ng aking biyenan, sa mahinang boses, na hindi rin bumaba sa kasakiman. Ito na, sinulat niya. Sa ilalim ng kanyang sirang kamalayan dahil sa banggaan, sinulat niya ang lokasyon ng vault at ang lihim na code. Kalye, Sampaguita, numero 8. Iyon ang lumang bahay ng kanyang pamilya na matagal nang inabandona sa labas ng bayan. Ito ang kombinasyon ng mga numero. Sabi ng aking asawa nang may pagtatagumpay. Narinig ang mahinang pagtawa ng aking biyenan. Isang napakasama at mapanlait na tawa. Napakabobo ng babaeng iyon, kaya talagang nawalan siya ng alaala. At pumunta sa lawa upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama na nabubulok na. Hayaan mo na lang siyang gumala at mamatay sa ginaw sa kalsada, Rico. Hindi na natin kailangang abalahin ang ating sarili. Sa pagpapanggap na hinahanap siya, nakuha na natin ang gusto natin. Tama ka, inay. Sagot ng aking asawa, sa isang nakakapanindig balahibong tono. Hayaan na lang ang pulis ang maghanap ng kanyang bangkay mamaya. Ngayong gabi, wala tayong oras para alagaan ang isang baliw na asawa. Pupunta tayong dalawa sa lumang bahay mamaya sa hating gabi. Magdadala tayo ng kotse na may pick-up bed. Dadalhin natin ang lahat ng ginto bago malaman ng iba. Mayaman tayo, inay. Matutuloy ang lahat ng utang ko. Matapos ang pag-uusap na iyon,
Narinig ang mga yabag ng aking asawa at biyenan na dali-daling lumayo. Hindi man lang sila nag-abala na magtanong pa kay Lorna o magpasalamat sa kanya. Masyado silang nabulag ng kasakiman, kaya't hindi nila napansin na kalalunok lang nila ng napakatalim na kawil. Kumpleto sa lason, huminga ako ng malalim at isinandal ang aking katawan sa upuan. Ang aking mga kamay na nanginginig kanina ay ngayon ay napaka-stable. Pinatay ni Mang Tonyo ang signal receiver at tiningnan kami ng may malaking ngisi. Nalunok ang pain hanggang sa lalamunan. Sabi ni Mang Tonyo, habang inilalapag ang kanyang tasa ng kape. Minamaliit ka nila, anak. Akala nila ay isa ka lang walang magawang piyesa na sira na ang isip. Ang kanilang kayabangan, ang magiging pamatay na martilyo, nadudurog sa kanilang sariling ulo ngayong gabi. Tumayo ang aking ama. Tumigas ang kanyang mukha. At ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan nating maghanda ng maringal na pagtanggap para sa kanila. Mang Tonyo, tawagan mo na ang mga kaibigan mo sa pulisya ngayon. Siguraduhin mong sila ay tapat at hindi mabibili ng pera ng asawa ko. Aayusin natin ang posisyon ng ambush sa paligid ng lumang bahay mula ngayong hapon. Tumango si Mang Tonyo ng matigas. Agad na kinuha ang kanyang smartphone at lumabas patungo sa balkonahe ng bahay upang tawagan ang kanyang mga kasamahan sa pulisya. Samantala, malumanay akong tiningnan ng aking ama. Inilagay ang kanyang dalawang kamay sa aking balikat. Handa ka na ba para dito? Anak, haharapin mo ang lalaking sumubok na patayin tayong dalawa nang harap-harapan ngayong gabi. Kung hindi ka pa malakas sa pisikal o mental, maaari kang manatili dito at hayaang ang pulis ang umayos nito. Tiningnan ko ng matalim ang mga mata ng aking ama. Wala ni katiting na pagdududa sa aking kalooban. Kailangan kong nandoon. Tatay, kailangan kong makita ang mukha ng aking asawa at biyenan kapag binuksan nila ang walang lamang vault. Gusto kong maging huling bagay na makikita nila bago ikandado ng malamig na posas ang kanilang mga pulso. Hindi na ako ang mahinang babae na madali nilang maloko. Kinagabihan, kaming tatlo ay umalis, gamit ang isang inupahang kotse patungo sa lumang bahay ng aking lolo sa Kalye Sampaguita. Medyo tahimik ang daan, patungo doon, at may matataas na damo sa kaliwa at kanang bahagi. Matatag na nakatayo ang bahay, kahit na nagkakaliskis na ang pintura ng dingding at puno ng ligaw na damo ang bakuran. Ang bahay na ito ay nagtatago ng maraming alaala ng aking kabataan. Ngunit ngayong gabi, ang bahay na ito ay magiging bilangguan para sa mga halimaw na sumira sa aking buhay. Dumating kami kasabay ng 3 itim na van na walang logo na naglalaman ng 12 ng mga pulis na nakasuot ng plain clothes. Sinalubong sila ni Mang Tonyo na nakipagkamay sa isang police major na tila isang matagal na kaibigan na mapagkakatiwalaan. Maingat na nakinig ang opisyal sa mga tagubili ni Mang Tonyo at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na kumalat sa mga blind spot sa paligid ng lumang bahay. Ang ilan sa mga pulis ay nagtago sa likod ng malalagong puno sa likod bahay, samantalang ang iba naman ay nakahanda sa madilim na pasilyo patungo sa silong. Ako, ang aking ama, at si Mang Tonyo ay bumaba sa maalikabok na sementong hagdan patungo sa silong. Ang hangin sa ilalim ay masikip, amoy basang lupa, at kinakalawang na bakal. Sa dulo ng silong na kulang sa ilaw, ay may isang napakalaking steel vault na nakabaon mismo sa konkretong dingding. Ang pinto ng vault ay tila matibay at mabigat, kumpleto sa isang rotary combination dial at isang komplikadong mechanical keyhole. Ito ang orihinal na vault. Dati, ginagamit ito ng lolo ko para itago ang mahahalagang dokumento at alahas ng pamilya bago ito ilipat lahat sa bangko ng aking ama. Ang vault na ito ay matagal nang walang laman sa loob, nang higit sa 10 taon. Lumapit ang aking ama sa vault. Kumuha siya ng isang makapal na puting papel mula sa bulsa ng kanyang kamiseta at isang itim na marker sa malaki at makapal na sulat kamay. Sumulat ang aking ama ng isang maikling pangungusap. Pagkatapos nito, pinaikot niya ang kombinasyon ng numero. Binuksan ang mabigat na bakal na pinto at inilagay ang papel sa gitna ng walang laman na espasyo sa loob ng vault. Isinara niya muli ang pinto at pinaikot ang mga numero hanggang sa ito
ay mahigpit na nakakandado. Handa na ang lahat, sabi ng aking ama sa tono ng pagtatapos. Lumingon siya, at tiningnan ako, at si Mang Tonyo. Ngayon, kailangan na lang nating magtago sa electrical panel room sa sulok ng silong na ito at hintayin ang mga daga na pumasok sa bitag. Pinatay ang pangunahing ilaw ng silong. Isang ganap na dilim ang bumalot sa amin. Ang malamig na hangin ay tila tumutusok sa balat, ngunit ang tensyon at pag-asa ay nagpakalimot sa akin ng lamig. Napakabagal ng paglipas ng oras. Ang bawat segundong tumitibok sa aking relo ay tila hampas ng martilyo sa aking dibdib. Nakatayo ako sa isang makipot at madilim na silid na nasa pagitan ng aking ama at Mang Tonyo. Paminsan-minsan ay hinahaplos ko ang pasa sa aking braso. Pinapaalala ang sarili ko sa sakit na ibinigay nila sa akin. Hating gabi na. Eksakto alas. 12:15 ng hating gabi. Ang mahinang ugong ng makina ng kotse ang pumutol sa katahimikan ng gabi sa labas ng bahay. Narinig ang tunog ng pintuan ng kotse na dahan-dahang isinara mula sa itaas. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag na palihim na dumadaan sa kahoy na sahig sa unang palapag ng aming bahay. Ang aking puso ay bumubuga ng dugo ng napakabilis. Ang mga yabag ay nagsimulang bumaba sa sementong hagdan, patungo sa silong. Isa-isa. Ang tunog ng sapatos na bumabangga sa semento ay lalong lumilinaw. Ang liwanag mula sa dalawang malakas na flashlight ay sumilaw sa dilim ng silong. Gumagalaw doon at dito. Dumaraan sa nagliliparang alikabok, hanggang sa huminto ang liwanag ng flashlight sa bakal na pintuan ng higanting vault. Sa dulo ng silid, narinig ang tunog ng isang labis na sakim na paghinga. Nahanap natin, inay. Bulong ng aking asawa mula sa likod ng dilim. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil sa matinding kagalakan, talagang nahanap natin. Lalo pang lumipis ang hangin sa makipot na silid ng electrical panel. Ngunit hindi ko man lang naglakas loob na huminga ng masyadong malalim. Ang aking ama ay nakatayo ng tuwid sa aking kanan. Ang kanyang balikat ay dumikit sa aking balikat, nagbibigay ng lakas na dumadaloy ng walang tunog. Sa aking kaliwa, hawak ni Mang Tonyo ang pangunahing switch ng ilaw ng silong gamit ang napakatibay at handang kamay. Kaming tatlo ay nakatayo sa matinding dilim. Nahahati lamang ng isang maliit na puwang mula sa isang bahagyang nakabukas na pintuan ng kahoy upang sumilip sa labas. Lalong lumapit ang mga yabag. Ang tunog ng mga sapatos na nagbanggaan sa sementong sahig ng bodega ay umalingaw-ngaw sa mamasa-masang pader. Dalawang sinag ng liwanag mula sa malalaking flashlight ang sumilaw sa silid. Bumabasa sa nagliliparang alikabok sa hangin ng gabi. Sa wakas, huminto ang liwanag sa bakal na pintuan ng higanting bodega na matibay na nakabaon sa dulo ng silid. Nahanap natin, inay. Bulong ng aking asawa. Napakalinaw ng kanyang boses sa gitna ng katahimikan ng silong. Ang kanyang tono ay nanginginig ng husto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagalakan at kasakiman na hindi na niya maitago. Talagang nahanap natin. Hindi nagsinungaling ang bobong matanda na iyon. Bilisan mong buksan bago may makakita sa liwanag ng flashlight natin mula sa labas. Sagot ng aking biyenan. Sa nanlalait na boses na puno ng pagkainip. Ilan nga ulit ang kombinasyon ng numero? Siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa pag-ikot. Ayokong malak ang vault na ito ng automatiko. 4118. Sagot ng aking asawa ng puno ng kumpiyansa. Malinaw na isinulat ng asawa kong baliw ang mga numero sa kanyang diary. Sino ang mag-aakalang ang kanyang sirang isip ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating problema sa pananalapi? Kapag nakuha na natin ang lahat ng ginto na ito, babayaran ko ang lahat ng aking utang sa sugal at makakapamuhay na tayo ng tahimik. Hayaan na lang ang babaeng iyon na mamatay sa lamig sa tabi ng lawa. Iisipin lang ng pulis na nagpakamatay siya dahil sa depression pagkatapos ng aksidente. Nang marinig ang mga salitang iyon, na direktang lumabas sa bibig ng aking asawa, tila dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Bagaman alam ko na kung gaano kasama ang kanyang puso, ang marinig siyang nagpaplano ng aking kamatayan, nang ganoon kadali ay nagdulot pa rin ng tunay na sakit. Ang aking ama, na nakatayo sa tabi ko, ay mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Nagtigas ang kanyang panga
na pinipigilan ang matinding galit. Hinawakan ko ang braso ng aking ama. Nagbibigay ng senyas upang manatili kaming kalmado at hintayin ang pinakatamang sandali, ang liwanag ng flashlight. Naririnig ko ang tunog ng metal na nagkakagaling habang sinisimulan ng aking asawa na paikutin ang dial ng kombinasyon. Click. Ang unang numero ay 4. Bulong ng aking asawa. Click. Ang pangalawang numero, 1. Click. Isang mas mabigat at mas mahabang tunog ang nagtapos sa pag-ikot. 8. Sigaw ng aking asawa. Habang humihingal. Pagkatapos ay ipinasok niya ang isang bakal na pingga na inihanda niya noon sa butas ng pingga. Pagkatapos ay hinila ang hawakan ng bakal na pinto ng vault ng buong lakas na mayroon siya. Narinig ang tunog ng kinalawang na bisagra ng metal na matagal nang hindi nabuksan sa loob ng 10 o higit pang taon. Ang tunog ay umalingaw-ngaw ng malakas, na nagpapahiwatig na ang bakal na pinto, na may timbang na daan-daang kilo ay sa wakas ay bumukas ng malawak. Umusad ang aking biyanan, ng isang hakbang habang humihingal. Itutok mo agad ang flashlight mo sa loob. Gusto kong makita ang tambak na ginto. Utos niya sa matinis na boses na sakim. Itinutok ng aking asawa ang sinag ng kanyang flashlight diretso sa madilim na espasyo sa loob ng vault. Isang napakalalim na katahimikan ang biglang bumalot sa bodega. Walang tunog ng tagumpay. Walang tawa ng kagalakan. Tulad ng ginawa nila sa pasilyo ng ospital. Kaninang umaga. Ang naroon lamang ay isang katahimikan na tila napakakaiba at nakakapangilabot. Nasaan ang ginto? Nanginginig ang boses ng aking biyanan, pinutol ang katahimikan sa isang tono ng pagkapanik. Bakit walang laman? Nasaan ang mga gintong bar na sinasabi mo? Imposible. Nauutal ang aking asawa. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay kumikilos ng ligaw sa lahat ng sulok sa loob ng vault. Sinusubukang humanap ng isang bagay na hindi kailanman naroroon. Dapat may isa pang lihim na espasyo sa loob. O nagkamali ba ang babaeng iyon sa pagsusulat ng lokasyon ng vault? Pero ito ang vault. Bakit walang laman? Ano iyon sa sahig ng vault? Kunin mo ang papel na iyon. Sigaw ng aking biyanan. Habang itinuturo ang isang makapal na puting papel na iniwan ng aking ama kaninang hapon. Nanginginig ng husto ang kamay ng aking asawa. Habang inilalabas niya ang kanyang katawan sa loob ng vault at kinukuha ang papel. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa papel. At binasa ang makapal na nakasulat doon. Napaos ang kanyang boses. Halos marinig na ang hikbi ng takot habang binabasa niya ang pangungusap ng malakas. May hinahanap ka. Manugang? Eksakto sa sandaling binanggit ng aking asawa ang huling salitang iyon. Lumingon ako kay Mang Tonyo at matigas na tumango. Agad na pinindot ni Mang Tonyo ang pangunahing switch. Sa loob ng ilang sandali, 4 na malalakas na spotlight na naikalabit na ng pulisya sa kisame ng silong ang sabay-sabay na umilaw. Ang napakaliwanag na puting ilaw ay nakakasilaw. Inalis nito ang lahat ng dilim sa loob ng silong. Nang walang natira, sumigaw sa gulat ang aking asawa at biyanan. Refleksibong tinatakpan ang kanilang mga mata, gamit ang kanilang braso. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, nahulog ang flashlight sa kamay ng aking asawa nang may tunog ng pagbagsak sa sementong sahig. Nang masanay na ang kanilang mga mata sa biglaang liwanag, sabay-sabay kaming 3 na lumabas mula sa silid ng electrical panel. Ako ang nangunguna. Kalmado ang aking mga yapak, matatag, at walang kahit katiting na pagdududa. Huminto ako ng eksaktong 5 hakbang sa harap nila. Direkta akong tumingin sa mga mata ng aking asawa, nang malamig na malamig. Sa aking kanan, nakatayo ang aking ama, nang tuwid at puno ng dignidad. Sa aking kaliwa, nakatayo si Mang Tonyo na may matigas na mukha. Hawak ang isang malaking tablet sa kanyang kamay. Mula sa hagdanan ng pasukan ng silong, dahan-dahang bumaba si Lorna at sumandal sa pader na bato. Nangisi ng may sarkastiko sa 2 taong nanginginig sa takot sa harap ng vault. Napakaputla ng mukha ng aking asawa. Halos kasing puti ng papel. Nakababa ang kanyang panga. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Na tila lalabas na ang kanyang mga eyeball.
Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay ang aking ama. Nang salitan. Habang humihingal. Umurong ng ilang hakbang ang aking biyenan. Hanggang sa bumangga ang kanyang likod sa bukas na bakal na pinto ng vault. Ang kanyang bibig ay nakabuka na parang isda na nauubusan ng tubig. Mga multo! Kayong dalawa ay patay na! Sigaw ng aking asawa. Sa matinis na boses. Nanghina ang kanyang mga binti, kaya't napaupo siya sa maalikabok na sahig. Itinuro niya ang aking ama, gamit ang nanginginig na daliri. Nakita kitang nalulunod. Ako mismo ang nagtulak sa iyo. Hindi ka na maaaring buhay. Ngumiti ang aking ama. Isang napakakakilakilabot na ngiti na walang init. Tama ka. Talagang itinulak mo ako sa lawa na iyon, sa kasamaang palad. Napakaduwag mo upang matiyak na matapos ng maayos ang trabaho. Masyado kang abala sa pagtakas sa pinangyarihan, kaya't hindi mo napansin na hindi ako namatay noong araw na iyon. Ang mga mata ng aking asawa ay lumipat sa akin. Ang takot na sumasalamin sa kanyang mukha ay nagbigay sa akin ng matinding kasiyahan. At ikaw, may amnesia ka. Sirado ang utak mo, sabi ng nurse. Tumakbo ka sa lawa para hanapin ang bangkay ng iyong ama. Ipinagkrus ko ang aking mga kamay sa aking dibdib. Tinitigan ang kaawa-awang lalaki na nakayuko sa sahig nang may matinding pagkadiri. Amnesia! Akala mo ba talagang nakalimutan ko kung paano mo sinira ang preno ng kotse ko? Akala mo ba nakalimutan ko nang nagtatalo kayo ng nanay mo sa ICU room tungkol sa kung kailan ninyo tatanggalin ang life support ko? Narinig ko ang lahat. Mahal kong asawa, narinig ko ang bawat masamang salita na lumabas sa bibig ninyong dalawa. Itinuro ko si Lorna na kumakaway nang aasar mula sa hagdan. At ang nurse na binanggit mo kanina, siya ang tumulong sa akin na makatakas mula sa inyong mga kuko. Ang diary na binasa mo, nang puno ng kasakiman, ay pain lamang na ginawa namin upang kaladkarin kayong dalawa sa lugar na ito. Biglang sumigaw sa hysterical ang aking biyenan. Sinipa niya ang katawan ng aking asawa na nakaupo pa rin sa sahig. Kasalanan mo lahat ito. Sinabi mo na perpekto ang planong ito. Sinabi mo na yayaman tayo. Ngayon tingnan mo, natrap tayo ng malandi na babaeng ito at ng kanyang ama. Tahimik ka. Sakim na matandang babae, bulyaw ni Mang Tonyo sa kanyang malakas na baritone na boses, na nagpatigil agad sa aking biyenan sa takot. Umusad si Mang Tonyo at itinaas ang tablet sa kanyang kamay. Pinindot niya ang play button at malinaw na ipinapakita ang black and white video footage mula sa gabing nangyari ang insidente. Sa lawa, tinanggal ninyo sa trabaho ang maling tao. Akala ninyo, sa pagpapalaya sa akin mula sa villa, mapapatay ninyo ang amo ko ng walang saksi. Nakita ko ang lahat mula sa likod ng mga palumpong. Inirecord ko ang bawat segundo kung paano mo sinubukang patayin ang lalaking nagbigay sa iyo ng marangyang buhay. Tinakpan ng aking asawa ang kanyang mga tainga. Tumangging tingnan ang screen ng tablet. Umiling siya nang may kawalan ng pag-asa. Hindi ito totoo. Puro paninira ito. Wala akong pinatay. Wala kayong sapat na ebidensya. Hindi ninyo ako maaaring dalhin sa pulisya sa pamamagitan lamang ng ganoong madilim na video. Tama ka. Maaaring tutulan mo ang video na iyon sa tulong ng iyong mahal na abogado, sabi ko sa patag na tono na tumusok sa kanyang puso. Kaya kailangan namin kayo dito ngayong gabi. Sa isang ari-arian ng aking pamilya. Binubura ang isang vault nang walang pahintulot sa hating gabi. Kasong attempted murder, sinamahan ng pagbasag ng ari-arian, at attempted robbery na may aggravating circumstances. Walang sinumang hukom ang magpapawalang sala sa inyo. Biglang narinig ang ingay ng mga sapatos na bota, na mabilis na bumababa sa hagdan ng silong. Dose-dosenang mga pulis, na nakasuot ng kumpletong uniforme at plain clothes ang sumugod sa silid. Agad nilang kinubkob ang aking asawa at biyenan. Matigas na itinutok ang kanilang mga baril. Huwag kang gumalaw. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. At ilagay sa likod ng inyong ulo. Kayo ay parehong inaresto sa kasong attempted murder, pagkasira ng ari-arian, at attempted robbery na may aggravating circumstances. Sigaw ng Major, kaibigan ni Mang Tonyo, sa matigas at umaalingaw-ngaw na boses. Agad na umiyak ng hysterical ang aking biyenan.
Bumagsak siya sa sahig. Humihingi ng tawad at sumisigaw na wala siyang alam. Itinuro ang lahat ng kasalanan sa sarili niyang anak. Samantala, nanatiling nakatayo ang aking asawa na wala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Dalawang malalaking pulis ang sapilitang hinila ang katawan ng aking asawa. Ibinagsak siya sa dingding ng ladrilyo at malakas na ipinasasposas ang kanyang dalawang kamay sa likod ng kanyang likod. Ang tunog ng klik ng posas ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa loob ng nakaraang isang buwan. Nang kaladkarin ng pulis ang aking asawa na dumaan sa aking kinatatayuan, tiningnan ako ng aking asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng desperasyon at matinding takot. Mahal, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Napakarami kong utang. Pakiusap. Huwag mo itong gawin sa akin. Asawa mo ako. Pighati niyang sabi, sa isang kaawa-awang boses. Tiningnan ko siya, nang hindi kumukurap, walang awa, walang simpatiya, at wala nang anumang pagmamahal sa aking puso para sa lalaking ito. Ikiniling ko ang aking mukha, malapit sa kanyang tainga, at mahinang bumulong. Ang asawa ko ay namatay sa aksidente sa kotse, nang nawala ang preno. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang bilanggo na mabubulok sa kulungan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Paalam, inilayo ko ang aking mukha. Hinayaan ang mga pulis na kaladkarin ang aking asawa at biyanan pataas sa hagdan ng bodega patungo sa patrol car na naghihintay sa labas. Dahan-dahang nawala ang kanilang mga iyak at sigaw na napalitan ng tunog ng sirena ng pulis na umuungol. Pinutol ang katahimikan ng gabi. Yinakap ako ng aking ama. Nang mahigpit, hinalikan ang tuktok ng aking ulo ng puno ng pagmamalaki. Tapos na ang larong ito. At ako ang nagwagi. Ang proseso ng batas ay napakabilis kaysa sa inaakala ko. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa isang manugang na sumubok na patayin ang sarili niyang biyenan at asawa para sa isang peking mana ng ginto ay naging pambansang balita sa iba't ibang media outlets. Galit na galit ang publiko at patuloy na binibigyang pansin ang kasong ito araw-araw. Nagbibigay ng matinding presyon sa piskalya at pulisya upang imbestigahan ang kasong ito ng napaka-transparent. Sa malamig at siksik na silid ng korte, na puno ng mga mamamahayag, umupo ako sa pinakaunang hilera, kasama ang aking ama. Nasaksihan namin kung paano nagpupumilit ang mga mamahaling abogado na inupahan ng aking asawa upang maibsan ang parusa ng kanyang kliyente. Gayunpaman, lahat ng kanilang pagsisikap ay gumuho ng walang natira. Napakalakas at hindi mapapasubalian ang mga ebidensyang hawak namin. Si Mang Tonyo ang lumabas bilang unang susing saksi sa kanyang matatag na boses. Ipinagpatugtog niya ang video recording ng gabing nangyari ang insidente sa lawa ng villa sa malaking projector screen sa courtroom. Nagulat ang lahat ng naroroon sa paglilitis nang makita ng malinaw kung paano itinulak ng aking asawa ang aking ama nang walang anumang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nagpatotoo si Lorna sa ilalim ng panunumpa. Ang matapang na batang nurse ay detalyadong isinalaysay kung paano pinlano ng aking asawa at biyenan na ihinto ang aking medical treatment sa ICU room upang makuha ang lihim na code ng vault. Ang sunod-sunod, propesyonal, at suportado ng medical record ng ospital na testimonya ni Lorna ay nagpatigil sa depensa ng aking asawa. Ang rurok ng kanilang pagkasira ay nang ang aking biyenan, dahil sa pagkapanik at takot na harapin ang parusang kamatayan, ay pinili na ipagkanulo ang kanyang sariling anak. Sa harap ng hukom, nagpatotoo ang aking biyenan habang peking umiiyak, sinasabing ang lahat ng ideya ng pagpatay ay plano ng kanyang asawa upang bayaran ang kanyang utang sa ilegal na sugal. Ang aking asawa na nakaupo sa upuan ng akusado ay makatingin lang sa kanyang ina nang may tingin na puno ng pagkapuot at desperasyon. Nagwasakan silang dalawa sa harap ng batas. Sa araw ng pagbasa ng hatol, ipinataw ng hukom ang pinakamataas na sentensiya nang walang posibilidad ng pagpapababa ng parusa. Hinatulan ng aking asawa ng reclusion perpetua sa kasong attempted murder sa unang antas laban sa akin at sa aking ama, at sa kasong pandaraya at robbery. Natanggap ng aking biyenan ang 20 taong pagkakakulong
dahil napatunayang siya ang utak sa pagpaplano at nakilahok sa attempted murder. Isang araw pagkatapos basahin ang hatol, opisyal na pinahintulutan ng family court ang aking petisyon para sa annulment ng aming kasal. Hindi ako kumuha ng kahit isang piso mula sa ari-arian ng aking dating asawa. Itinapon ko ang kanyang apelyido mula sa aking buhay. Nilinis ang bawat bakas ng kanyang presensya mula sa aming bahay. At binura ang lahat ng alaala niya sa aking isip. Malaya ako, talagang bumalik ako sa sarili ko. Ilang linggo, matapos ang legal na bagyo, inanyayahan ako ng aking ama na pumunta sa isang malaking pribadong bangko na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Sinalubong kami ng manager ng bangko, ng personal, at inalayan patungo sa silong, na isang napakalihim na pasilidad ng imbakan na may mataas na antas ng seguridad. Matapos dumaan sa 3 pinto na may bakal na layer at retina scanner, ipinasok ng aking ama ang isang mahabang mekanikal na susi sa isang malaking kahon ng imbakan. Nang buksan ang pinto ng kahon, sandali akong napigil sa paghinga. Lumabas na hindi buo ang pagsisinungaling ng aking ama sa aking dating asawa. Talagang naroroon ang daan-daang kilo ng nakasisilaw na ginto. Nakaayos ang mga ginto sa loob ng bakal na kahon. Talagang ginawa ng aking ama na ginto ang karamihan sa mga hindi liquid na ari-arian ng aming pamilya. Upang mailigtas ito mula sa pagkalugi na halos idinulot ng aking dating asawa, ang ginto ay hindi itinago sa lumang bahay na bulok, kundi sa pinakaligtas na lugar sa lungsod na ito. Ito lahat ay sa iyo, anak, sabi ng aking ama, habang marahang kinakalabit ang aking balikat. Matanda na ako. Ang napakaraming kayamanan na ito ay hindi ko madadala sa kamatayan. Gusto kong gamitin mo ang kayamanang ito upang muling ayusin ang iyong buhay. Maaari kang maglakbay sa buong mundo, magsimula ng bagong negosyo, o gumawa ng anumang bagay na makakatulong sa iyo na malimutan ang trahedya na ito. Tinitigan ko ang nakasisilaw na tumpok ng ginto. Ang kayamanan na ito, ang nagpabago sa aking asawa na maging demonyo. Ang kayamanan na ito, ang halos kumitil sa buhay ng aking ama at sa akin. Dati, baka ginastos ko ang perang ito para bumili ng mamahaling damit o palawakin ang aming villa. Ngunit, matapos dumaan sa karanasan na nasa bingit ng kamatayan, nagbago ang pananaw ko sa mundo ng 180 degrees. Naalala ko ang matinding takot sa ICU room. Naalala ko ang kawalan ng kakayahan ng matrap sa isang lumpong katawan. Habang ang mga taong daw ay nagprotekta sa akin, ay nagpaplano ng aking pagpatay. Ayokong panatilihin ang lahat ng ito para sa sarili ko, tatay. Sagot ko sa matatag na boses. Gusto kong baguhin ang sakit na naranasan ko sa isang bagay na makakapagpagaling. Maraming babae sa labas ang nalulubog sa mapaminsalang kasal. Mga babaeng minamanipula, pinahihirapan, at walang matatakbuhan tulad ng naranasan ko noon. Hindi sila kasing swerte ko na may matalinong ama at matapang na kaalyado. Gusto kong magtayo ng isang kanlungan para sa kanila. Isang lugar na magiging tanglaw sa gitna ng kadiliman ng kanilang buhay. Malawak na ngumiti ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng walang hanggang pagmamalaki. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan ang aking noo. Susuportahan ko ang anumang desisyon mo, anak. Sama-sama tayong magtatayo ng tanglaw na iyon. 6 na buwan pagkatapos sa isang malawak at malinis na lupa na napapaligiran ng malalagong puno, sa tahimik na labas ng bayan, opisyal na itinayo ang isang malaking gusali na may modernong at eco-friendly na arkitektura. Ang malaking karatula sa harap ng gate ay nakasulat na Pundasyong Pag-asa, Integrated Emergency Legal Aid and Protection Center. Hindi lang ito ordinaryong ampunan o shelter. Nagbibigay kami ng kumpletong pasilidad medikal para sa paggamot ng mga biktima ng pisikal na karahasan, profesional na psychologist para sa pagpapagaling ng trauma sa isip, at isang pangkat ng mga bihasang abogado na handang magbigay ng libreng legal na tulong para sa mga babae na gustong makatakas sa mapanlinlang at mapang-abusong pamilya o partner. Sa araw ng pagbubukas, napakaramdam at puno ng damdamin ang kapaligiran. Nakatayo ako sa isang maliit na podium sa harap ng bakuran ng pundasyon, nakatingin sa mga mukha ng mga taong napakahalaga sa aking paglalakbay sa buhay. Sa pinakaunang hilera,
Nakatayo si Lorna. Suot ang kanyang bagong puting medical uniform. Kumpleto sa ID na nagpapakita ng kanyang posisyon bilang Head of Health Facilities ng Pundasyong Pag-asa. Kinuha ko siya mula sa kanyang nakakapagod na trabaho sa lumang ospital. Binigyan siya ng dobleng sahod at mas mahusay na pasilidad. Dahil alam kong walang ibang nurse sa mundo na may puso na kasing tapat at kasing tapang niya. Sa tabi ni Lorna, nakatayo si Mang Tonyo na mukhang napakaganda, suot ang isang kulay asul na uniforme. Nagsisilbi na siya ngayon bilang Operations and Security Head ng Pundasyong Pag-asa. Walang anumang banta o masamang tao ang makakapasok sa gate ng pundasyon na ito. Hanggat pinamumunuan ng dating detective ang kanyang mga tauhan sa seguridad. At syempre, nakaupo ang aking ama sa upuan ng karangalan. Nakatingin sa akin nang may pagmamalaking ngiti na hindi nawawala sa kanyang mukha simula kaninang umaga. Nagtapos ang seremonya sa pagputol ng laso. Malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa hangin. Matapos ang seremonya, naglakad ako sa mga pasilyo ng gusali ng pundasyon na malinis at maliwanag. Nakita ko ang ilang kababaihan. Nakalalabas lang mula sa kakilakilabot na sitwasyon sa tahanan na nakaupo sa hardin. Nagtatamasa ng sikat ng araw habang mahiyain nang ngumingiti. Ang makita ang kanilang mga mukha na muling nakakahanap ng pag-asa sa buhay ay nagparamdam sa akin na sulit ang lahat ng pagod at trauma sa aking nakaraan. Lumabas ako patungo sa likod na terasa ng pundasyon, nakatingin sa malawak na hardin ng mga bulaklak na namumukadkad. Malumanay na humihip ang hangin ng hapon sa aking mukha, nagdadala ng nakapapawing pagod na amoy ng jasmine. Hindi na ako ang mahinang asawa, na naiiba, at madaling maloko ng mga huwad na pangako. Ang pagtataksil na iyon ay minsang sumira sa akin ng piraso-piraso. Sinunog ako sa naglalagablab na apoy ng kasakiman at paghihirap. Ngunit tulad ng isang piraso ng bakal na pinanday sa nagliliyab na hurno, hindi ako naging abo. Sa halip, ako ay naging isang tabak na bakal na mas malakas, mas matalim, at hindi na masisira. Ang paggising mula sa koma ay ang simula ng aking bangungot. Ngunit ngayon, sa mga mata na nakabukas ng malawak at malinaw na isip, sa wakas, ay nabuhay ako ng totoo. Patuloy akong tatayo ng tuwid dito. Sinisigurado na wala ng babae na umiiyak ng tahimik at takot sa loob ng kanilang sariling bahay. Tapos na ang aking kwento, ngunit nagsisimula pa lamang ang aking pakikipaglaban upang protektahan sila.